Hello guys. Good morning, good morning. Kumusta naman kayo? Nagkape ka na ba? O nagtsaa? Namimiss ko yung Starbucks coffee sa Abu Dhabi. Ano ba yung yung lagi mong ino-order para sa akin na coffee? Yung slightly sweet Coconut latte. Dito wala. Parang walang ganun eh. Meron nga. Magkano ba yung Starbucks Hindi dito? na tayo nag-Starbucks. Twice pa lang tayo nag-Starbucks dito ever since dumating kami. Pero usually dito, ang mga coffee shops, ang prices nila around $5 ganun, na coffee. New Zealand dollars, $5. Pero hindi yan Starbucks. Madami kasing coffee shops dito. Kasi maski saan ka tumingin. Even sa opisina, yung building na kung saan ako nag-work every Wednesday, same building sa baba, sa ground floor, may coffee shop sa entrance mismo ng building. Tapos, yung sa isa namang office, opposite side lang ng building namin. So, by the way guys, hindi na ako pumupunta dun sa isang office every Wednesday. Since nga nag-iba na yung team na sinusupport ko. So, Tuesday, Wednesday, Thursday, sa isang office ako pumupunta. Ayan. Taas ng sikat ng araw, pero malamig pa rin. Anong temperature kanina na? Hindi ko tinignan. Pero last 3 days nasa 3, 4, 5 degrees. Yeah, sobrang lamig. Kung wala masyadong tao dun sa vegetable shop, sa Thailand store. Diba? Maski saan ka pumunta dito, puro flowers. Ano ito? Ay, hindi pa to. Akala ko ito yung salon. Hindi pala to. Ano to? Physiotherapy. Clinic pala to. May nadadaanan kami dito guys na dental clinic. Ano pangalan ng clinic kasi na? Dentist is out. Coming soon. Ay, oo. Dentist is coming soon. Sino ba namang kliyente o pasyente yung pupunta doon? Nakalagay, dentist is coming soon. Ang bira. Ito pala yung spa. Magluluto kasi si Butch ngayon ng Bicol Express. Nag-grocery na kami kahapon. Nakakalimutan niya ang sili. Yun pa naman yung importanteng ingredient sa Bicol Express. Ano pa bang nun? Sa bagay may luya naman na eh. May luya naman. May luya naman dun sa sa bahay. Kaya yung mga daliri ko sa paa,
kasi ng ano ko, ng mga daliri ko sa paa. Parang mukhang luya. Di ba sa Pinas, usong-uso yung mga nagsasandals, ganyan. Kaya hindi ako pwedeng magsandal sa atin, sa Pinas. Kasi yung mga paa ko, maliban sa mukhang luya, so, sobrang laki, parang paanan ng lalaki. Kaya pag nagsha-shopping ako guys, ang unang-unang tinitignan ko yung sizes. Hindi ang design. Kasi usually wala akong size available. Walang tao sa daan guys. Ang mga tao dito pag weekends, siguro yun yung time na ayaw nilang maagang bumangon. Baligtad sa atin, no? Pag weekdays, ayaw nating bumangon ng maaga kasi may pasok. Pag weekends, maaga tayong bumabangon maski may time pa tayong matulog. Ang lamig. Wala pa rin tao. Ang hilig ng mga tao dito sa pets, guys. Kaya tingnan mo, oh. Ang dami ring pet clinics dito. So, hindi naman sa baba. Yan, pet clinic. Dito, guys. Siguro almost every time na maglalakad ka, hindi pwedeng wala kang makasalubong na may kasamang pet, dog, ganyan. Kasama nilang maglakad ka. Nakakwentuhan ko yung office mate ko. Ang mahal pala magkapet, no? Mahal mag-maintain ng pet kasi parang may anak ka na rin. Kasi pag nagkasakit daw, ang mahal ng gagastusin, tapos bibilhan mo ng food, syempre vitamins. Meron ditong laundry shop. May isa na rin. Ano? Lupa lang may umudeta dado. Tara. Ano yung bulak lang isa? Kaya tangguli. Ate ko lang. Mo lang yata ito. Ang ganda. Wala na. Hello? Hindi ko alam guys kung tumubo ba yung avocado o mga damo lang yan. Sino bang may alam sa halaman dyan? Tingnan nyo yung mga tanim ko dito na crowded siguro kasi kaya ganito nag-dry. Ampalaya, kamatis, and avocado. Ang sabi nila, namamatay lang daw dito ang ampalaya. Totoo nga. I don't know why. Pero yan yung
hindi sila tumagal. Hopefully, kung avocado man ito, sana nga tumubo sila, mag-grow sila. Sayang naman. Kahapon umulan din, no? Afternoon. And then, parang bandang 5 o'clock yata. Minto na yung rain. Ulan na. 5 minutes then. Stop again. Drizzling again. Kanina may rainbow. Tas umulan. Diba? Yung song is there's a rainbow always after the rain. Bakit nauna yung rainbow sa rain? Ang rainbow, guys, signifies hope. So, gustong-gusto ko pag nakakakita ako ng rainbow kasi symbolizes hope. May pet clinic na naman dito, vet. Yeah. Gasoline station. So much people is clearing. Ito cementerio, guys. Yan, nakikita niyo yan. Yung cementerio dito sa New Zealand, sa may Auckland. Pababa na naman. Paakyat na naman. Now watch the people go. Parang roller coaster. What is that? My arm picked up. There's so much people. Ramdam mo talaga, guys, pag nagda-drive na parang province feels. Parang nakikita ko yung dito sa Fernando, Pampanga. Yung vibe ng ng road. Kasi yung mga buildings hindi naman ganun kataas, tapos yun. Lalo na pag umulan, di ba sa Pinas laging naulan. Hindi naman lumalakas ang ulan. Ganyan lang. Konti-konti lang. Kasi ito,
Tapos, may araw na naman. Ganyan. Try natin i-video mamaya pagdating natin sa mall. Dalhin ko kayo dun sa favorite restaurant namin. Dito sa Maylin Mall. I'm the winner. Wait, what are you supposed to do? Ang ganda ng mga pine tree. Para silang mga lang, artificial na Christmas tree. Pero, syempre, sobrang ng mga yan. Sobrang taas ng mga Supposed to do with a trophy. ng mga pine tree. Hindi ko alam kung na-vlog ko yung malapit sa amin. Yung isang pine tree, ginagawa nilang Christmas tree. Parang may Christmas tree sa sa daan. Nilalagyan nila ng madaming lights. How am I out? Nandito na tayo sa Lin Mall.
Where do you wanna eat, Chami? So nice. Oh, God. Might break something, love. Be careful. I like These are good. the little one. Do you have stock? Or this is the last piece? Hey guys! Nasa bahay na kami. Tapos na ang weekends na naman. Ang bilis-bilis ng araw. Parang yung oras laging tumatakbo ng mabilis kapag weekends. Pag weekdays, parang ang bagal-bagal ng oras, no? Ba't kaya ganun? Anyways, nakalimutan ko lang ikwento. Alam niyo ba dito sa New Zealand, usong-uso na yung mga bahay, yung windows nila, puro malalaki. Malalaking windows. Tapos, yung iba hindi pa naglalagay ng kortina. So, kita mo talaga lahat sa loob ng bahay. Kunyari, nadaan ka. Yan. Hindi sila naglalagay ng kortina. Hindi ko alam bakit. Tapos, yung tipong, kunyari, yung bahay, imbes na wood yung nakalagay, ang nilalagay nila, glass. So, hindi ko alam kung bakit. So, parang, kumbaga yung bahay, kung on an average, dapat ang glasses sa bahay na mga windows is, for example, 10% ganyan. Dito parang siguro mga 30 to 40% ng parte ng bahay puro glasses. Gano'n. Ewan ko, parang usong-uso dito. Tapos, even yung, alam niyo ba, yung bathroom namin. Kasi nga, di ba yung nire-rent namin na bahay, 2 toilet siya, tapos 1 bathroom. Tapos yung bathroom niya, medyo malaki siya. So, tapos meron siyang bathtub doon, tapos meron din siyang shower, meron siyang 1 sink. Malaki siya actually, yung bath. Tapos, nung kinuha namin siya, nagulat kami kasi yung mismong banyo, yung opposite side ng mga neighbors, facing the neighbors,
puro glasses. As in, yung wala siyang ano at all, wala siyang coverage at all na wall. So, puro glasses siya. Tapos, ang sabi ng landlord's representative, lalagyan daw siya ng Venetian blinds. Kahit lagyan siya ng Venetian blinds, ano siya, masisilip at masisilip mo pa rin. Kasi syempre yung Venetian blinds, merong siwang yan eh. So, tapos, nung nilagyan siya ng Venetian blinds, hindi pa rin siya na-cover ng fully. Meron pa rin siyang siguro mga 2 dangkal doon sa taas, from ceiling up to the portion na nilagyan siya ng Venetian blinds. 2 dangkal. So, kung kunyari, nakahubok ka sa banyo, makikita ka ng lahat ng mga kapitbahay mo. So, tapos sinabi ko yun sa landlord's representative na kung pwedeng lagyan namin siya ng sticker. So, yun, yung ginawa namin, pumunta kami ng hardware, nakakita kami ng sticker. Yung mga stickers na yun, pwede siyang, kumbaga, pwede mo siyang tanggalin nang hindi masisira yung glasses. Pag kunyari, alis na kayo ng bahay, kunyari, lipat na kayo, ganyan. So, pwede mo siyang tatanggalin yung sticker nang hindi mo nadadamage yung glasses. So, yung stickers na yon talagang intended siya for glasses talaga. So, yung kayo, kung naghahanap kayo ng something na pwedeng yung makover yung mga glasses sa bahay ninyo dito sa New Zealand, punta kayo sa Ace Hardware. So, meron niyang mga parang mukha silang wallpaper pero para sa glasses talaga sila. So, in that way, may privacy kayo. So, ang nangyari was, nilagyan namin siya ng sticker at the same time, nilagyan din siya ng Venetian blind. So, cover na siya ng buo. So, kumbaga wala ng siwang or wala ng space na masisilipan ka pa rin kapag nasa bathroom ka. So, yun guys. Nashika ko lang kasi na kaninang nasa kotse kami, may nadaanan kaming mga bahay na ayun na naman, kita mo talaga yung kaluluwa ng mga bahay. Kasi, kumbaga, kita mo yung mga tao, kunyari may kumakain, kita mong nagko-computer sa loob ng bahay, kita mong naglalaro yung mga bata sa loob ng bahay, kita mong may nagluluto o may naglalakad, 'di ba? O hindi ko pwedeng di ba? Maghubo kung nasa bahay ka. Kasi kita-kita ka ng lahat ng mga dadaan. Wala kang privacy. So, siguro ganun lang, na baka nakasanayan nila ganun dito. Na hindi uso ang kortina. So, baka naman tayo lang na Pinoy ang mahilig sa kortina. Anyways, alam nyo ba, nung nasa UAE kami, ang dami kong biniling kortina, yung IKEA brands. Ang mahal pa naman. Kasi gustong-gusto ko yung mga yun kasi makakapal yung mga tela niya. Tapos, mahaba yung mga kortina. Tapos, maganda talaga yung quality pang hotel. Tapos, kahit mahal sila, binili ko kasi, syempre hindi ka naman, di ba? Hindi ka naman yearly bumibili ng kortina. I want something na long-lasting talaga. So yun, every time na papalitan namin yung mga kortina, pinapalaundry pa namin sila kasi hindi mo sila basta-basta pwedeng i-wash lang. Kasi talagang parang ina-iron pa sila, pinaplansya pa sila, or ini-steam siguro kasi makapal yung mga yung materials ng mga nabili kong kortina ng mga yon. So dadalhin sana namin sila dito sa New Zealand. Papakargo sana namin. Kaya lang talagang sobra ng bagahe ang dala namin. 3 cargo boxes na ang dinala namin papunta dito. And ang mahal-mahal na ng ginastos namin. So we decided na padala na lang sa Pilipinas yung mga kurtina na yon. So hindi naman namin napakinabangan dito. So tapos dito bumili kami, yan, kung nakikita nyo yan, yung mga kurtina namin. Hindi pa rin ako satisfied sa materials niya. Although mahal siya guys,
kung i-compute mo siya, parang mahal pa siya dun sa nabili kong cortina dun sa IKEA. Pero hindi ako satisfied sa materials. Parang ang dami na namin napuntahan no, nung naghahanap kami ng cortina, and ang gusto ko talaga kasi is either cream, white, or yung medyo, yan, yung mga dirty white, ganyan. So, very limited lang. Tapos yung, kahit yan, hindi naman siya, parang parang cream. Tapos yung material niya, hindi siya plain. Gusto ko kasi plain lang. Ayan, may siya, parang meron siyang design doon sa mismong material niya. Yun. Pwede na, kasi ang gusto ko kasi talagang plain lang. Walang prints, kumbaga. Ayun. Yung mga naka-sale usually kasi yung mga may prints, ayoko nang may prints. Gusto ko talagang plain lang. Para pag nasa bahay ka, parang siya, calm yung 'di ba, yung ambience, parang nasa hotel feels ka lang. Yun. Mas gusto kong ganon, yung plain lang. Mas simple. Ayan lang. So close ko na tong vlog na to. And it's weekends na. Patapos na ang weekends kasi time check 4:20. Tatry kong umiglip kasi medyo inaantok ako. Galing kami sa mall and tapos ng pasyal. Back to normal na naman bukas. May pasok na naman bukas. So, yun lang. So, I hope you like this video. Please like, share, and subscribe. Comment down below. And click that notification bell at the bottom if you'd like to be aware of my future videos. And I hope to see you soon. Enjoy life. God bless and see you soon. Bye!